Magandang araw po sa inyo. Alam nyo, karamihan sa mga taong higit 10 anyos ay naniniwala pa rin na ang itlog ang pinakamahusay na pagkunan ng protina. Naiintindihan ko po. Sa loob ng maraming dekada, sinabihan tayo na ang pagkain ng ilang itlog sa umaga ay magpapanatili ng lakas ng ating mga kalamnan at magbibigay enerhiya sa ating katawan. Ngunit ito po ang masakit na katotohanan na tila walang gustong magsabi ng malakas. Hindi na po iyan sapat. Kung kayo po ay higit 60 anyos na malamang ay nababawasan na ang inyong kalamnan o muscle bawat taon. Kahit pa kumakain kayo ng masustansya, baka napapansin ninyo na humihina na ang inyong mga binti, nahihirapan na kayong umakyat ng hagdan, o kailangan nyo pang humawak sa kung saan para lang makatayo mula sa sopa. Hindi po iyan simpleng pagtanda. Iyan po ay pagkawala ng kalamnan, totoo, nasusukat at mapanganib. At ang pinakamasama, nangyayari ito ng tahimik. Mas maraming kalamnan ang sinisira ng inyong katawan kaysa sa kaya nitong buuin, lalo na kung hindi kayo nakakakuha ng tamang klase at tamang dami ng protina. Bilang isang doktor, ito ang pinakagulat sa akin. Kahit ang mga taong araw-araw kumakain ng itlog, kahit yung mga naglalakad at nananatiling aktibo, ay nakikita pa ring humihina dahil hindi sapat ang naibibigay ng itlog. Sa 13 dating lamang, bawat 100 grana, napakalayo nito sa kailangan ng inyong tumatandang katawan para muling buuin at protektahan ang kalamnan. Ngunit may pag-asa at ito'y mas mabisa kaysa sa anumang suplemento. May mga tunay na pagkain diyan na ang ilan ay hindi nyo pa marahil naririnig, na naglalaman ng 2, 3 o kahit 5 beses na mas maraming protina kaysa sa itlog. At hindi lang mas marami, kundi mas mahusay na klase ng protina. Ang uri na talagang nasisipsip at ginagamit ng inyong mga kalamnan para manatiling malakas, mobile at independent. At iyan mismo ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Kung ito po ang unang beses ninyo rito, maligayang pagdating. Ako po si Dr. Miguel Santos, at bilang isang doktor na nangangalaga sa mga senior layunin kung magbahagi ng mga paraan na suportado ng siyensya para manatiling malakas, matalas ang isip at independent pagkatapos ng edad 60. Kung ito po ay para sa inyo, huwag mag-atubiling mag-subscribe para wala kayong mamiss. Ngayon, simulan natin sa isang pagkukunan ng protina na madalas nakakaligtaan, na malamang ay nadadaanan nyo lang sa tindahan nang hindi namamalayan na mas mabisa pa ito kaysa sa anumang itlog sa inyong plato. Simulan na po natin. Spirulina, ang lakas na galing sa algae. Kung sasabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamabisang pagkaing pampalakas ng kalamnan sa mundo ay hindi galing sa hayop o halaman, kundi sa algae o lumot, maniniwala ba kayo? Karamihan siguro ay hindi. Pero magkakamali sila. Ang spirulina, itong berdeng-asul na algae, ay tahimik na pinag-aaralan ng mga siyentipiko bilang isang paraan upang labanan ang pagkawala ng kalamnan sa mga pasyenteng na stroke, at may magandang dahilan. Naglalaman ito ng kahangahangang 0.9 ng protina bawat 100, mahigit doble sa kayang ibigay ng itlog.
Pero hindi lang numero ang mahalaga. Ang tunay na nagpapabukod tangi sa spirulina ay ang bioavailability nito. Ibig sabihin halos 85% ng protina nito ay kayang-kayang sipsipin at gamitin ng inyong mga kalamnan. Para sa mga senior na kadalasan ay bumabagal na ang panunaw at pagsipsip ng sustansya ito ay isang malaking bagay. At hindi pa diyan nagtatapos. Naglalaman ang spirulina ng lahat ng siyam na essential amino acids, kasama na ang leucine ang nagsisilbing trigger para sa pagbuo ng protina sa kalamnan. Iyan ang senyales na kailangan ng katawan ninyo para sabihing oras ng magpalakas. Ngunit ito ang isang bagay na bihirang marinig ng karamihan, hindi lang kakulangan sa protina ang nagnanakaw ng inyong kalamnan. Ito rin ay ang inflammation o pamamaga. Ang talamak at mababang antas ng pamamaga na naiipon habang tayo ay tumatanda, madalas walang sakit, ay dahan-dahang pinapatay ang kakayahan ng ating katawan na magkumpuni ng mga tissue. Lumalaban ang spirulina dito. Naglalaman ito ng isang pambihirang compound na tinatawag na phycocyanin na napatunayan sa isang klinikal na pag-aaral noong 2022 na nagpapababa ng mga marker ng pamamaga tulad ng CRP ng hanggang 32%. Mahalaga ito dahil kung mas mababa ang inyong inflammation, mas mahusay na makakapagpalaki muli ng kalamnan ang inyong katawan. Paano nyo ito gagamitin? Huwag mag-alala, hindi nyo kailangang lumunok ng sandok-sandok na berdeng pulbos. Magsimula sa isang kutsarita lang bawat araw, ihalo sa oatmeal, sa smoothie o kahit sa mga protein bites na may petsa at buto. Ito'y magaan, madaling tunawin, at hindi kailangang nguyain, kaya perpekto para sa mga nakatatanda na nahihirapan sa karne o malalaking serving. Maaaring hindi nyo makita ang spirulina sa tabi ng itlog o manok sa inyong ref, pero maniwala kayo, mararamdaman ng inyong mga kalamnan ang pagkakaiba. Greek yogurt ang krema na puno ng lakas. Mula sa kakaiba, lumipat naman tayo sa pamilyar. Malamang ay nakikita nyo na ito sa ref section ng grocery. Baka nailagay nyo na rin ito sa inyong cart, iniisip na, oo, masustansya ang yogurt. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang plain non-fat Greek yogurt ay may halos doble ng protina ng isang nilagang itlog? Tama po iyan. Habang ang isang nilagang itlog ay nagbibigay ng mga 6.3 g ng protina bawat 100 gram, ang sinalang non-fat Greek yogurt ay naghahatid ng mahigit 20 kali na may mas kaunting taba at mas madaling tunawin. At malaki ang pagkakaiba niyan pagkatapos ng edad 60. Habang tayo'y tumatanda, bumababa ang produksyon ng asido at enzymes sa ating tiyan. Ibig sabihin, mas nahihirapan tayong tunawin ang mga siksik na karne. Ngunit ang Greek yogurt, ito'y magaan, malakrema at banayad sa tiyan kahit pa sa mga may bahagyang lactose intolerance. Ang tunay na nagpapabukod tangi dito ay kung paano nakapak ang protina. Ang Greek yogurt ay triple strained o 3 beses na sinala, tinatanggal ang sobrang likido at lactose na nagiiwan ng isang puro at siksik sa protina na base na madaling masipsip ng inyong katawan. At sinusuportahan ito ng siyensya.
isang clinical review noong 2020 na inilathala sa Nutrients ay natuklasan na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng hindi bababa sa 20 gililam ng protina mula sa dairy araw-araw ay napanatili ang 25% na mas maraming kalamnan sa loob ng 12 linggo, lalo na kung sinasabayan ng magaan na paglalakad. Isipin nyo, walang tableta, walang pulbos, isang tasa lang ng yogurt at isang paglalakad sa inyong lugar. At ang pinakamaganda, ito'y maraming gamit. Pwede nyo itong kainin ng ganoon lang haluan ng giniling na flax seeds o sariwang berries, gamitin bilang base para sa smoothies o kahit bilang creamy dressing sa ibabaw ng mainit na quinoa at roasted na gulay. Simple lang, abot kaya at nandyan lang sa inyong lokal na grocery, handang tulungan kayong protektahan ang inyong lakas, isang kutsara sa bawat pagkakataon. Sa ita ng karne ng halaman karamihan sa mga nakakausap kong higit 10 anyos ay hindi pa naririnig ang pagkaing ito. At kapag narinig nila, madalas silang kumukunot ang noo at nagsasabing, "Teka, Satanas ba ang sinabi mo?" Hindi po Satan. Ang spelling ay Seitan. Hindi ito suplemento, hindi uso at tiyak na hindi demonyo. Ito ay isang simpleng protina mula sa halaman na gawa sa vital wheat gluten at naglalaman ito ng nakakagulat na 39 gigin ng protina bawat 100 gram. Halos 3 beses iyan nang nakukuha nyo sa itlog. Pero heto ang maganda, ang seitan ay halos walang taba, walang kolesterol at halos walang carbs. Ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa mga senior na namamahala ng diabetes, mataas na kolesterol o timbang habang nangangailangan ng mas maraming magagamit na protina. Ngayon, baka nag-iisip kayo, pero hindi ba mahirap tunawin ang gluten? Makatarong ang tanong iyan. Ngunit heto ang pagkakaiba, ang seitan ay pinoproseso sa paraang tinatanggal ang karamihan ng starch at fiber na nagiiwan ng halos purong istruktura ng protina na mas madali pang ang tunawin kaysa sa maraming uri ng karne. Sa katunayan, isang pag-aaral sa clinical nutrition noong 2022 ang natuklasan na ang mga nakatatanda na kumonsumo ng plant-based protein isolates tulad ng seitan ay napanatili ang 21% na mas maraming lean muscle mass kaysa sa mga nasa karaniwang dieta. At heto pa, ang isang bagay na magugustuhan ng mga senior, ang texture. Hindi tulad ng malambot na tofu, ang seitan ay may pagkakinat at parang karne ang kagat. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng kasiyahan hindi lang sa nutrisyon, kundi pati na rin sa pakiramdam. Maraming matatanda na sinusubukang bawasan ang red meat ang namimiss ang masarap na kagat na iyon. Ibinabalik ito ng seitan. Paano nyo ito gagamitin? Pwede nyo itong hiwain ng manipis at igisa sa bawang at olive oil. Ihawin na parang steak strips o ihalo sa stir-fry. I-marinate, i-roast, timplahan. Sinasipsip nito ang lasa ng napakahusay. Para sa mas magandang resulta, ipares ito sa mga gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng bell peppers o kale para matulungan ang katawan na masipsip ang iron na matatagpuan sa seitan. Maaaring hindi sikat ang pangalan nito, pero para sa mga gustong manatiling malakas, matalas at aktibo pagkatapos ng kenpo,
Ang seitan ay isang tahimik na powerhouse na karapat-dapat sa inyong plato. Chickpeas garbanzo, ang sikretong lakas sa inyong pantry. Hulaan ko, marahil tingin nyo sa chickpeas o garbanzo beans ay pampadami lang isang bagay na inihahalo sa salad o dinudurog para gawing hummus. Walang espesyal tama-mali. Ang chickpeas ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkaing nagpapanatili ng kalamnan na maaari niyong kainin pagkatapos ng edad 60. Ang lutong chickpeas ay naglalaman ng mahigit 11 giyin ng protina bawat 100 gram ng tinalo na ang itlog ng walang kahirap-hirap. Pero simula pa lang iyan. Ang tunay na nagpapahalaga sa chickpeas para sa mga nakatatanda ay hindi lang ang protina. Ito ay ang fiber, mga mineral, at ang paraan kung paano nito sinusuportahan ang kakayahan ng inyong katawan na panghawakan ang lean muscle. Kita niyo ang pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng sita ay hindi lang tungkol sa kung gaano karaming protina ang kinakain nyo. Tungkol din ito sa kung gaano kahusay hinahawakan ng inyong katawan ang pamamaga at panunaw. At dito nangingibabaw ang chickpeas. Puno ito ng soluble fiber na tumutulong mag-regulate ng blood sugar, magbawas ng pamamaga, at pakainin ang mabubuting bakterya sa inyong bituka, mga bakterya na may mahalagang papel sa pagsipsip ng sustansya at pagkumpuni ng kalamnan. Ipinakita ng isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga senior na pinalitan ang protina ng hayop ng mga plant-based na opsyon tulad ng chickpeas ay nakaranas ng hanggang 26% na pagbawas sa pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Bakit? Dahil sa nabawasang pamamaga at mas malusog na bituka. Isa rin itong magandang pagkunan ng magnesium, isang mineral na kadalasang kulang sa mga taong higit 60 at direktang nakakaapekto sa pag-urong at pag-recover ng kalamnan. Paano nyo sila gagamitin? Ibabad ang tuyong chickpeas magdamag bago lutuin. Ginagawa nitong mas madaling tunawin. I-roast sila para sa isang malutong na merienda, durugin para gawing hummus o ihalo sa mga sabaw at nilaga. Ang katotohanan, hindi nyo kailangan ng mga mamahaling pulbos. Minsan, ang tunay na lakas ay nagsisimula sa isang simpleng butil, keso ng parmesan, ang tumandang keso na pampalakas. Heto ang isang sorpresa na nakatago lang sa paningin. Buksan ang inyong ref. Tumingin lampas sa gatas at mga tirang pagkain at baka makita nyo ang isa sa pinakasiksik at senior-friendly na pagkukunan ng protina sa planeta, keso ng parmesan. Hindi po yung parang pulbos sa berdeng bote. Ang tinutukoy ko ay ang tunay aged parmesan, yung klase na nadudurog, hindi isinasaboy. At heto ang nakakagulat, naglalaman ito ng 42 gin ng protina bawat 100 galat. Mas marami pa iyan sa itlog, sa karamihan ng karne at higit sa 3 beses ng protina na makukuha nyo sa cottage cheese. Ngunit ang mga numero ay hindi pa ang pinakamagandang bahagi. Ang parmesan ay pinatatanda o aged sa loob ng 12 hanggang 36 na buwan. Na gumagawa ng isang pambihirang bagay, sinisira nito ang mga protina sa mga free-form amino acids. Ginagawa nitong mas madaling tunawin at sipsipin, lalo na sa mga nakatatanda na hindi na gaanong gumagawa ng enzymes ang tiyan. Sa katunayan,
Isang pag-aaral noong 2019 sa Nutrients ang natuklasan na ang mga senior ay mas episyenteng nakakasipsip ng amino acids mula sa mga aged cheese tulad ng parmesan ng 30% kumpara sa karne. At nandyan din ang leucine, ang amino acid na pinakakritikal para sa pag-trigger ng pagbuo ng protina sa kalamnan. 30 gram na lang ng tunay na parmesan ay nagbibigay na ng mahigit 1.5 g ng leucine, ang kailangang dami para buksan ang makinarya ng inyong katawan sa pagbuo ng kalamnan. Paano nyo ito gagamitin? Igadgad ito ng sariwa sa ibabaw ng mainit na gulay, ihalo sa omelette o isaboy sa ibabaw ng quinoa. Kahit kaunting dami lang, malayo na ang mararating. Bonus pa, mayaman ang parmesan sa umami, yung malinamnam na lasa na natural na nagpapasigla ng gana sa pagkain, isang bagay na problema ng maraming senior. Kaya sa susunod na maghahanap kayo ng protina, huwag kaligtaan ang maliit na blok ng keso sa inyong ref. Quinoa ang matalinong butil. Ang quinoa ay maaaring mukhang isa lamang ordinaryong butil, ngunit para sa mga senior na lumalaban sa pagkawala ng kalamnan, maaari itong maging isang makapangyarihang kakampi. Ang lutong quinoa ay naghahatid ng halos 4 ton ng kumpletong protina bawat 100 gagkalanam kahit na pagkatapos itong pakuluan. Nauuna na agad ito sa itlog, ngunit narito ang mahalagang salita kumpleto. Hindi tulad ng karamihan sa mga pagkaing mula sa halaman, ang quinoa ay naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid, yung mga hindi kayang gawin ng inyong katawan. Ibig sabihin, bawat kutsara ay mahalaga para sa tunay at magagamit na paglaki ng kalamnan. At para sa mga nakatatanda, may isang amino acid sa quinoa na dapat bigyan ng dagdag na pansin: lysine. Ang lysine ay mahalaga para sa pagkumpuni ng kalamnan, pagsipsip ng calcium, at maging sa produksyon ng collagen, tatlong bagay na nagiging mas mahalaga habang tayo ay tumatanda. Isang pag-aaral noong 2022 sa Nutrients ang natuklasan na ang mga senior na kumakain ng quinoa araw-araw ay nakakita ng 9% na pagtaas sa lakas ng binti sa loob ng 8 linggo kumpara sa mga kumakain ng puting kanin. Parehong calories, ngunit magkaiba ang resulta. Paano ito gamitin? Pwede itong ihain ng mainit o malamig, matamis o maalat. Gamitin bilang base para sa mga stir-fry, ihalo sa mga sopas, o gumawa ng almusal na bowl na may ginisang spinach, kabute, at kaunting olive oil. Para masulit ito, ibabad ang quinoa magdamag bago lutuin. Binabawasan nito ang mga anti-nutrients tulad ng saponins na maaaring makasagabal sa pagsipsip ng mineral. Tempeh ang fermented na powerhouse. Ang tempeh ay isa sa mga hindi gaanong naiintindihang pagkukunan ng protina. Ngunit para sa mga senior na higit 60, maaaring isa ito sa pinakamatalinong pagpipilian na maaari niyong gawin. Sa 20 gram ng protina, bawat 100 gram, madaling talunin ng tempeh ang itlog sa numero pa lang. Ngunit ang tunay na nagpapabukod tangi dito ay kung paano ito hinahawakan ng inyong katawan. Hindi tulad ng tofu na gawa sa soy milk, ang tempeh ay gawa sa buong fermented soybeans. At ang proseso ng fermentation na iyon, ito ay gumagawa ng mga kababalaghan. Pinaghihiwa-hiwalay nito ang soybeans
sa paraang ginagawang mas madaling tunawin ang protina, lalo na para sa mga tumatandang sistemang panunaw. Tinutulungan din nitong ilabas ang mas maraming sustansya na nagpapataas ng bioavailability ng mahahalagang amino acids at mineral na kailangan ng inyong kalamnan. Higit sa lahat, ang tempe ay mayaman sa leucine. At ito ang isang bagay na hindi naririnig ng karamihan sa mga senior. Maaari kang kumakain ng sapat na protina at nawawalan pa rin ng kalamnan kung hindi ito nasisipsip ng maayos ng iyong bituka. Ang tempe ay tumutulong na lutasin iyan. Puno ito ng probiotics, ang mga mabuting bakterya na sumusuporta sa panunaw, pagsipsip ng sustansya at maging sa pagkontrol ng pamamaga. At kapag malusog ang iyong bituka, mas may pagkakataon ang iyong mga kalamnan na manatiling matatag. Paano nyo ito gagamitin? Hiwain ng manipis at iprito sa kawali na may kaunting toyo o suka para sa lasa. Durugin ito at ihalo sa mga stir-fry, isingit sa mga sandwich o i-chop sa mga salad. Mayroon itong masarap at nati na lasa na sumisipsip ng pampalasa ng napakaganda. Para sa mga senior na naghahanap na protektahan ang kanilang lakas at suportahan ang kanilang bituka, ang tempe ay isang tahimik na powerhouse na sulit tuklasin. Hemp seeds at pumpkin seeds, ang maliliit na higante. Ang susunod na pagkain sa ating listahan ay sapat na maliit para magkasya sa isang kutsara, ngunit sapat na makapangyarihan upang protektahan ang iyong mga kalamnan, utak at kasukasuan ng sabay-sabay. Hemp seeds. Sa average na 34 ng protina, bawat 100 gram na nilalampasan nito ang karamihan sa mga karne, itlog at dairy nang walang kabigatan o hirap sa panunaw. Ang nagpap-espesyal dito ay ang kalidad. Ang hemp seeds ay naglalaman ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid sa tamang rasyo. Para sa mga senior, napakahalaga ng balanseng iyon. Naglalaman din ito ng omega-3 at omega-6 fatty acids na napatunayang nagbabawas ng pamamaga sa kasukasuan at sumusuporta sa kalusugan ng puso. At ang pinakamaganda, napakadaling gamitin. Walang kinakailangang pagluluto. Isabuy lang ito sa gulay, ihalo sa oatmeal o i-blend sa smoothies. Sunod naman ay malutong nati at madalas na inihahalo sa trail mix ng hindi pinapansin pumpkin seeds o buto ng kalabasa. Seryoso ang dala nilang suntok, 19 gain ng protina, bawat 100 halos doble ng inaalok ng itlog. Puno rin ito ng magnesium, iron at zinc, 3 mineral na karaniwang kulang sa mga nakatatanda. Tinutulungan ng magnesium ang iyong mga kalamnan na gumalaw ng maayos, naghahatid ng oxygen ang iron at sinusuportahan ng zinc ang pagkumpuni ng kalamnan. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang mga senior na kumakain ng pumpkin seeds araw-araw ay nabawasan ang kanilang muscle inflammation markers ng hanggang 38% sa loob lamang ng 12 linggo. Ang pinakasimpleng paraan para kainin ito ay hilaw at walang asin. Isaboy sa yogurt, ihalo sa oatmeal o gilingin para gawing high-protein seed butter. Dried fish powder, ang pinakapuro na protina. Hindi nyo ito makikita sa tabi ng mga itlog o dairy. Sa katunayan, karamihan sa mga senior ay hindi pa ito naririnig, ngunit
Ang dried fish powder o pulbos ng tuyong isda ay maaaring ang pinakamakapangyarihang pagkaing nagpapalakas ng kalamnan. Gawa sa mga isdang walang taba tulad ng cod, ang pulbos na ito ay naghahatid ng hindi kapani-paniwalang 63 gin ng protina bawat 100 grams. Halos 5 beses iyon na mas marami kaysa sa itlog, mas marami sa dibdib ng manok, at mas marami sa whey protein, ngunit hindi pa rin ito napapansin. Dahil tinanggal ang tubig, ang natitira ay halos purong protina na may mataas na konsentrasyon ng mahahalagang amino acids, lalo na ang leucine, ang pangunahing susi sa paglaki ng kalamnan pagkatapos ng 60. Bukod dito, ito ay lubos na bioavailable, nangangahulugang mabilis itong nasisipsip at ginagamit ng katawan. Isang clinical trial noong 2020 na inilathala sa Clinical Nutrition ang natuklasan na ang mga senior na kumonsumo ng dried cod powder araw-araw ay nagkaroon ng hanggang 19% na mas maraming lean muscle mass sa loob lamang ng 10 linggo nang hindi binabago ang kanilang ehersisyo. Praktikal din ito. Ang pulbos na ito ay hindi nangangailangan ng pagnguya, paghahanda o pag-refrigerate. Isang kutsara lang na inihalo sa sopas oatmeal niligis na gulay o sa isang savory smoothie at nakukuha na ng iyong katawan ang kailangan nito para labanan ang pagkawala ng kalamnan. Siguraduhin lamang na bumili ng mataas na kalidad na bersyon na walang dagdag na asin o artipisyal na pampalasa. Ang huling mensahe at inyong susunod na hakbang, ang pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad 60 ay karaniwan, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan nyo itong tanggapin. Nakita nyo na ngayon ang katotohanan. May mga tunay na pagkain, hindi pulbos, hindi tableta, na makakatulong sa inyong muling buuin ang sinusubukang kunin ng edad. Mula sa malakremang Greek yogurt hanggang sa simpleng chickpeas, mula sa maliliit na buto hanggang sa powerhouse na dried fish powder, simple lang ang mga ito, natural at abot kaya. Kaya heto po, ang mungkahi ko, pumili ng 2 o 3 pagkain mula sa listahang ito upang simulan ngayong linggo. Ihalo ang mga ito sa mga pagkaing kinagigiliwan nyo na. Isang kutsara ng spirulina sa inyong oatmeal, isang kurot ng pumpkin seeds sa inyong salad, isang kutsara ng Greek yogurt na may berries pagkatapos ng tanghalian. Pagkatapos pansinin kung ano ang nagbabago. Hindi lang sa pisikal na pakiramdam nyo, kundi sa inyong kumpiyansa, sa inyong postura, at sa inyong kakayahang kumilos ng walang takot. Ito ang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mamahaling gamot o suplemento, kundi sa matalinong pagpili ng pagkain na ibinibigay sa atin ng kalikasan. Hindi pa po huli ang lahat. At hindi nyo kailangang pagdaanan ito ng mag-isa. Mula po sa aking puso, maraming salamat sa panonood at pagbabasa ninyo ngayon. Kung ang impormasyong ito ay nagbigay sa inyo ng bagong ideya o pag-asa, mangyaring pakilike naman po at i-share sa isang taong mahalaga sa inyo. Mag-comment din po kayo sa ibaba, alin sa mga pagkain ito ang pinakagulat sa inyo o alin ang una niyong susubukan, at kung bago po kayo rito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon. Naglalabas kami ng mga bagong video linggo-linggo, lahat ay idinisenyo upang tulungan kayong manatiling malakas, matalas at independent pagkatapos ng 60. Ito po si Dr. Miguel Santos
nagpapaalala na ang inyong mga kalamnan ay nakikinig. Panahon na para pakainin sila ng tama